Kasi ayon po dito sa 1PH, kapopost lamang po 35 minutes ago. Sabi dito mga kababayan, ito raw, umakyat na sa 215 House members ang sumusuporta para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Tere Redon, batay umano ito sa isinagawang consultation sa mga mambabatas. Sabi daw ni Congressman Tere Redon, from consultation, we are now at around 215 House members supporting the impeachment of Vice President Sara Duterte. Ani po ni Representative Tere Redon. Inaasahang buboto ang House of Representatives sa Lunes, Mayo 11 kung i-impeach etong si Sara Duterte. Ayan o, napakaliwanag mga kababayan. Umakyat na daw from 180 na sinasabi mga kababayan ni Congressman Ronnie Puno, ngayon umakyat na po ng 215 ang handang bumak up o sumuporta para po ma-impeach etong si Sara Duterte. Kaya nga mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, kung hindi ma-impeach sa Kamara yan, sa Congress, willing akong sabihin sa inyo na mag-unsubscribe kayo sa akin. Okay lang yan, walang problema. Kasi pagkakamali ko din. Ngayon mga kababayan, bakit sinasabi ko na malaki ang posibilidad na ma-impeach po talaga yan? Kasi nga, sino ba naman ang uto-utong congressman na hindi susuporta para ma-impeach yung tao na yan? Na paulit-ulit na binabastos ang Kamara. Diba? Saglit na sagutin yung mga aligasyong ibinabato sa kanya. Ano ginagawa niya? Nagta-travel abroad, nagpapasarap sa ibang bansa. So sino ba naman ang congressman na hindi po maiinis sa ganon? Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit mga kababayan umakyat na sa 215 ang sumusuporta or handang mag-back up para ma-impeach etong si Sara Duterte. So ngayon, mga kababayan, bago po lumabas etong balitang ito, may naging pahayag kanina, ito pong si Congressman Ronnie Puno. Sabi po dito, House votes in enough for BP Sara impeachment. Ayon po mga kababayan kay Congressman Puno, ibig sabihin, sakto na raw po o enough na mga kababayan yung boto para daw po ma-impeach etong si Sara Duterte. So una pa lang mga kababayan, may sapat na boto na talaga para ma-impeach eto pong si Sara Duterte. Kaya nga kung tutuusin, kasado na ito eh. 'Di ba? Pagkatapos ng hearing or impeachment proceedings diyan po sa Committee on Justice, masasabi po natin nung una pa lang nakasado na ito. May sapat na boto na talaga. Yung 106, yung 1/3 ng Kamara, kayang-kaya pong kuhanin talaga yan. Ano po para ma-impeach etong si Sara Duterte. Kaya nga malakas yung loob kong sabihin sa inyo na willing akong sabihin sa inyo na mag-unsubscribe kayo sa akin kung hindi talaga ma-impeach yan. Kasi nga, tingin pa lang natin, una pa lang, may impeach po talaga yan. Talagang malaki ang posibilidad. Ano po, anyway, ito i-play po natin. Sa timing, si Congressman Ronaldo Puno ng unang distrito ng Antipolo at House Deputy Speaker. Makibalita nga tayo dyan sa mga ganap sa Kamara. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Pakinggan nyo ha. Opo, sabi ng iba, para may napansin sila sa iyo, ikaw ba'y nagkaroon ng change of heart? Kasi months ago, na-interview ka rin namin, sabi mo parang hindi napapanahon yung impeachment. Ikaw ba ngayon ay iba? Hindi, kasi mga kababayan, ito naiintindihan ko din. Etong si Congressman Ronnie Puno kung bakit niya nasabi na hindi pa napapanahon yung impeachment nung mga nakaraang buwan. Bakit mga kababayan? Kasi hindi pa niya nakikita yung yung mga posibleng ebidensya laban po kay Sara Duterte at mas lalong hindi pa niya nakukonfirm kung ano nga ba yung totoong laman ng bank account or pagpasok ng pera at paglabas sa bank account ni Sara Duterte at kung may katotohanan ba yung mga aligasyon na tumatanggap siya ng dividendo galing po sa sindikato. Ngayon mga kababayan, napatunayan na tumatanggap talaga siya ng dividendo galing po sa mga sindikato na kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Sino ba naman ang kongresista na hindi magbabago ang isip kapag nakita mo lantaran na totoo pala yung mga aligasyon kay Sara Duterte kasi kinumpirma ng AMLAC? Di po ba? Anyway, ngayon mga kababayan, tuloy natin. Ba na yung pag-iisip na mukhang maraming boboto na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Wala naman ako pagkakaiba ng isip siguro. Sinabi ko yun, I meant it, and mabuti nga tapos na. Diba? Kasi kaso na natin ibang marami pang kailangan pag-usapan sa Kamara, katulad ng ating oil crisis at saka yung mga magiging crisis natin sa pagkain. Mabuti na tapos na yan. At sa tingin ko, mapapadala na talaga sa Senado yan. Yan yung mga dyan, yung mga didisit dyan, okay na ba yung mga puso't dibdib nyo? Sinabi dito mismo
At sa tingin ko, buti na nga lang natapos yan. At sa tingin ko, madadala talaga sa Senado yan. Malaki talaga posibilidad mga kababayan. Kasi sure ball po talaga na may impeach po yung si Sara Duterte. Sabihin, parang tapos na yung boxing, kayang-kaya na yung 106, mas mahigit pa sa 106. Yan. Oo, dati na yan, Alvin. Alam mo, nung umpisa pa lang, bumoto naman kami para sa form and substance. Tama. Doon pa lang tapos na yun. Ibig sabihin, pag nagbumoto ako na may form and substance, doon pa lang pwede mo na padala sa Senado yun. Hindi na kailangan nag-hearing-hearing pa. Tama. Pero, ang committee, feeling nila, they saw it fit na dapat mag-hearing para maghanap pa ng ibang mga detalye doon sa mga charges na ginawa. Kung sa bagay, naka-break naman kami, kaya okay na lang yun. So, at least pumunta doon sa proseso na ganun at naging maingat sila na hindi magmukhang trial yun. Kaya ako naman, natuwa naman ako sa ginawa nila. Kaya ito na, dito na tayo. 106, madali. Noong pa, 106 na yan sa tingin ko. Diba? Doon pa lang sa form and substance, kayang-kaya na yung 106. Pero ngayon na marami pang mga impormasyon na lumabas, siguro lalong mas lumilinaw sa isip natin mga kababayan. Apo, ikaw mismo, Congressman, pag umabot na sa botohan, o di yes din yung boto mo, yes for impeachment ka rin. Alam mo yung chairman ako ng aming partido. So hanggang sa huling pa sandali siguro, mas mabuti hindi ako magsalita kasi ayokong influence yun Opo. yung partido ko. Pero sa tansya Tama mo, din mga naman. ilan sa... Kasi mga kababayan, siya po ata yung chairman ng NUP. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Dahil kung ano yung sasabihin niya dito mga kababayan, talaga makaka-impluwensya yan sa kanya mga partido. Kasi nga siya yung chairman, siya yung sinusundan. Ano po, kaya tama rin naman na hindi siya magsalita dyan. Pero tingin ko, boboto ng yes yan. miyembro ng partido. Ilan na ba kayo dyan sa House, ang NUP? Sa ngayon, 55 kami. 55. So sa Diba? 55, ilan yung boboto na yes for impeachment? Nag-meeting kami nung isang araw, nag-straw vote kami. Sinikret ballot ko sila. Siguro mga at the time 34 yung nag-vote ng yes. Naku po! So marami-rami pa rin yung no. Pero sa inyo naman, walang pilitan, hindi ba? Conscience Wala. vote yan eh. Wala. Actually, yung no namin, kasi may ibang mga hindi nakarating, 4 yata. So, ang no namin nasa 14, tapos maraming abstain. Sa tingin ko yung abstain, hindi pa rin masyadong sigurado. Pero sa mga darating na araw, magdidesisyon na rin siguro yan. Ako tingin ko, minimum, siguro, Alvin, mga 36 kami. Mga 36. Pero sa overall, anong basa mo? Kasi may Partido Federal. Tapos yung yung lakas CMD mga kababayan, ng pagkakaalam ko, yung ni Martin Romualdez, ang pagkakaalam ko, back upan lahat. Ano po yung impeachment ni Sara Duterte. Tapos yung Partido Federal naman mga kababayan, alam ko boboto rin ng ng yes yan sa impeachment ni Sara Duterte. So ngayon mga kababayan, wala talaga. Ano po, talagang sure ball na mai-impeach po talaga etong reyna ng mga DD7. Federal pa, may lakas pa. Anong palagay mong numerong makukuha ninyo for impeachment? Ako, sa pananaw ko, yung aming percentage sa boto ng aming partido, medyo hahawig yan sa percentage ng ibang partido. Puwera yung yung lakas na tingin ko mas mataas, no? Yung lakas siguro kung nasa 70 sila, baka 40-50 siguro yung mag-yes sa kanila. Baka 20 lang yung mag-no. Tapos so 50 na yon. Kung sa amin, lagay mo sa 34, 36, di 86 na yon. Kung sa NPC, lagay mo 49 ng NPC ngayon, lagay mo na lang sa 30 na lang. 100, whatever na, lampas na yon, Idagdag mo pa yung PFP, kahit na siguro 51 din sila, lagay mo kahit na 35. Ganun na yon. Tapos dagdag mo ngayon yung mga 30 ng party list out of kalahati. Sinasabi na lang natin, kalahati na lang yun. Ando na tayo sa 180 eh. So yun, tingin ko madali yung 180. Kung talagang magbago na yung isip ng lahat, yung mga nag-abstain, biglang bumoto, ang abstain, tingin ko, namumuro sa yes yun, hindi namumuro sa no. So, diba? baka mas mataas pa. Pero 180 ang nakikita kong minimum na makukuha. Pero kung manatili silang abstain, Kong, it's as if it's... Eto, partida to mga kababayan ano ba tawag dyan? Estimation pa lang yan. Estimation pa lang itong sinasabi ni Congressman Ronnie Puno. Kaya yung tingin niya nasa mga 180. Pero kung titingnan niyo mga kababayan, nagkaroon kasi ng parang pailalim na survey o pailalim na consultation. Itong si Congressman Terry Redon. At nakakuha nga siya mga kababayan ng impormasyon na nasa 215 yung handang mag-back up na para ma-impeach po itong si Sara Duterte. Pero malalaman pa rin natin yan sa Lunes. It's a no. No? Kasi pag nag-abstain ka, hindi mabibilang ang boto mo. Kailangan mag-decide ka yes or no. You're correct. Yes, tama yan.
Pero ang mangyayari ngayon, meron bang gumagapang din for Yan. the Vice President? Mas tahimik yung kanilang paglapit sa mga tao. Yung iba, siyempre kung taga Mindanao ka, kung umuwi ka, lahat ng kausap mo doon, siguro iba yung sasabihin sa'yo. As kung At saka ganito mga kababayan kung titingnan nyo kasi, iba kasi yung purpose nung paggapang nito pong kampo ng mga Duterte. Hindi po para talaga kuhanin yung boto na no, para hindi ma-impeach etong si Sara Duterte, kung hindi para agawin yung speakership ni Gloria Macapagal Arroyo dito po kay House Speaker Bogie D. Diba yun yung diba mga kababayan, kung titingnan nyo noong nakaraang buwan, malimit na pinag-uusapan yan yung purpose ng tahimik nilang panggagapang. Ang maging speaker etong si Gloria Macapagal Arroyo, hindi para isalba etong si Sara Duterte, kung hindi para sa pangsariling interes ni Gloria Macapagal Arroyo. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, nakakita ba kayo ng miyembro ng pamilya ni Sara Duterte na congressman na ipinagtanggol man lang etong si Sara doon po sa plenary? Ang nangyari nga lang, yung tuta lang nila na si Paulo Marcoleta, ang tahol ng tahol doon po sa sa plenary, doon po sa hearing ng House Committee on Justice mga kababayan. Diba si Paulo Marcoleta lang at itong si Rabong Suntay, pero yung miyembro ng pamilya ni Sara Duterte wala doon para ipagtanggol itong si Sara. Diba mga kababayan? Kaya nga iba talaga yung purpose kung titingnan nyo. Iba ang purpose ng panggagapang nila ng tahimik, hindi para iligtas si Sara, kung hindi para gawing speaker itong si Arroyo. nandito ka sa Luzon. Dito naman, marami kasi sa amin, may malalaking mga community ng mga Iglesia ni Cristo sa kanila. At nakaugalian na namin mga politiko, kapag kami naririnig kaming mga opinion yung Iglesia ni Cristo, pumupunta kami sa aming mga district minister. Nagtatanong din kami kung ano yung payo nila. At sa huling pagdinig ko, yung payo nila ay pareho pa rin. So may mga ganun siguro na maapekto rin sa kanilang mga desisyon. Pero sa tinagal-tagal ng panahon, siguro medyo yung mga initial na, emotional na desisyon dito, parang nawawala na eh. Mga congressmen ngayon, parang bugbog na sa maraming pangyayari. At nag-iisip. Tsaka tingnan nyo mga kababayan, di ba, ipinapanakot po ni Nakati Binag na kapag ka daw yung isang congressman ay nag-back up, dun sa impeachment laban daw po kay Sara Duterte, ibig sabihin, bumoto ng yes, ay hindi daw po i-endorse ng Iglesia ni Cristo hanggang sa kahuli-hulihang saling lahi, ika nga mga kababayan, sabi nitong si Kati Binag. Pero ako, naniniwala ako na nakadepende pa rin yan sa pamunuan ng tagapamahala ng Iglesia ni Cristo kung sila ba ay susuporta sa mali or hindi mga kababayan. Pero hanggat wala tayong naririnig galing po sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, hindi natin pwedeng paniwalaan yung sinasabi nito pong si Kati Binag. Kasi nga mga kababayan, hanggat maaari, dapat ang ginagawa nila ay nihihiwalay nila yung usaping pampolitika at yung usaping pang-religion. Kasi pag isinama mo, hinaluan mo ng religion yung usaping pampolitika, ano na lang ang iisipin ng mga kababayang Pilipino po natin? Di po ba? Kaya nga hanggat wala tayong naririnig about po sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, na katulad ng sinasabi niya ni Kati Binag, hindi po natin pwedeng paniwalaan yan. Na lang talaga ng Ginagawa lang nila yan para hindi talaga ma-impeach etong si Sara Duterte at para takutin yung mga kongresista. Pero akala nila mga kababayan, madaling utuin yung mga kongresista dahil nga mga kababayan, akala siguro na Nakati Binag at nung kampo ni Sara Duterte, once na magsalita sila ng ganyan, mauuto nila yung mga kongresista. Pero hindi po nila alam na pumupunta po mga kababayan yung mga kongresista at nagtatanong doon po sa mga sa mga Iglesia ni Cristo mga kababayan na naando doon sa distrito po nila or nasasakupan ng kanilang distrito. Anyway, ituloy pa natin. maayos ng tungkol sa actual yung mga ebidensya na nakikita nila. Hindi na masyadong sa amin, hindi na masyadong emotional sa nakikita ko sa community. Iba na pinag-uusapan yung mga committee hearings ngayon, mas dumadami na yung nag-attend kasi parang iba na rin gustong pag-usapan ng congressman siguro. May other matters ako itatanong sa iyo tungkol sa Kamara later. Pero iusad ko muna yung kay Vice President Sara Duterte. Anong basa mo as a tactician? Anong basa mo? Tatablan ba siya sa Senado? Makakakuha ng sapat na boto dun sa Senado? O hanggang dyan lang yan? Ang Kamara lang ang mag-i-impeach sa kanya pero she will not be removed from office through the Senate? Well, alam natin naman na sa ngayon, lahat ng mga nag-a-analyze, sinasabi nila na karamihan will not vote for her conviction. Remember, kailangan 16 votes. 2/3. Na yes, Yeah. di ba? So, medyo mahirap yon kasi sa ngayon,
Kahit na bilangin mo yung mayoriya ngayon sa Senado under the leadership of Senate President Soto, 15 sila, no? Yung iba nasa mayoriya, absent Ah. sila. So kung doon mo palang bilangin, kulang na. Ngayon, doon sa mayoriya ngayon, meron dyan na alam natin na malamang sa baka hindi bumoto ng Conviction. conviction. Pero mga kababayan, ito kasi yung problema dyan. Kapag ka nabraso sila ng mamamayang Pilipino, halimbawa, nagkaroon ng trial, matibay na yung ebidensya, ngayon masisikmura ba ng isang senador na malinaw na ang ebidensya sa harap mo? Tutuklawin ka na, hindi ka pa boboto ng yes? Eh baka after nyan mga kababayan, pag naging bias ka pa rin, hindi ka bumoto ng yes at nag-no ka pa rin kahit maliwanag ng ebidensya, baka pagising mo na lang isang araw wala ka ng political career. Dahil galit na sa'yo ang taong bayan. Eh yan nga mga kababayan yung mahirap dyan. Kaya ako naniniwala ako na malaking posibilidad na mai-impeach po yan sa Senado. Naniniwala rin ako dyan mga kababayan. Kasi pag nakita ng taong bayan, tandaan po natin at wag nating kakalimutan na habang isinasagawa itong impeachment na ito magkakaroon ng People's Court. Ngayon, kapag ka nakita at naramdaman ng mga kongresista yung ingay mga kababayan ng People's Court at nakita nila na ang taong bayan ay nagnganganit na at gusto nang ma-impeach yung si Sara Duterte dahil nga sa tibay ng ebidensya habang isinasagawa yung trial, eh ikaw ba naman mga kababayan, boboto ka pa rin ng no dyan? Siyempre mag-iisip ka na. At ako naniniwala ako na hindi naman bobo yung ibang mga senador dyan. Iuunahin pa rin nila yung kanilang sarili kaysa kay Sara Duterte. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. So, medyo may trabaho pa sila talaga doon. Kailangan ilabas nila talaga yung ebidensya. Kami naman dito sa House, hindi naman namin dapat at hindi ginawa na i-prove yung case. No? Ang ginawa lang is to establish na may probable cause and that therefore the Senate should review it. Diba? Whether the probable cause constitutes a real offense and a violation of the Constitution. So, nandyan tayo ngayon. Medyo, aminin na natin, magiging mahirap pero ganun din ang sinabi natin sa Kongreso nung umpisa, mahirap. Sabi ni Ella Pe, 2028, 37 million votes, solid Duterte. Bona ka ba? Tandaan mo, bago nagkaroon ng DD shit, mga Marcos loyalists yung iba dyan. Nabudo lang talaga ni Duterte, kaya naniniwala pa hanggang ngayon. Diba? Alam nyo, sa katotohanan mga kababayan, wala naman talagang DD shit kung walang Marcos loyalists. Eh ngayon, bakit nagkaroon ng nasa 32 million votes etong si Sara Duterte? Eh kita mo, pagkakabanggit mo pa nga dito, sabi niya dito mga kababayan, kahit anong gawin nyo panira, may 37 million votes solid Duterte. Eh hindi nyo nga magawang gawing 1 milyon yung rally ninyo sa EDSA Shrine. Tapos sasabihin nyo pa, meron kayong 37 million votes. Bobo ba kayo? Ano nakain nyo? Eh napakaliwanag nga mga kababayan kung titingnan nyo. Kaya lang naman nagkaroon ng 32 million votes itong si Sara Duterte kasi sinolid siya ng Marcos loyalists. Eh si PBBM, bakit 31 million votes lang yung nakuha? Kasi nga, balikan natin ng konti para maintindihan ng mga bonak na DD-shit dyan. Kasi nga, yung iba mga DD-shit nag-iskusara, nag-ping Sara, nag-Lenny Sara, nag-Pacquiao Sara mga kababayan at kung ano-ano pang pinaggagawa. Kaya nahati yung boto ng mga DD-shit. Pero si Sara Duterte sinolid ng mga Marcos loyalists. Kasi nga mga kababayan, kung titingnan nyo po talaga, kaya lang naman nakakuha yan ng maraming boto kasi sinuportahan ng Marcos loyalists. At saka wala naman talagang DD-shit kung wala yung mga Marcos loyalists. Yung iba lang kasi nabudol ng mga Duterte kaya hanggang ngayon naniniwala pa rin. Ito, nandito tayo ngayon, parang hindi na ganun kahirap. Hindi ko Tandaan nyo to mga kababayan, si Sara Duterte hanggang Davao lang. Hanggang Davao lang, hindi naman lahat ng taga Mindanao, taga Zamboanga, sinusuportahan ng mga Duterte. Naniniwala pa rin ako na yung iba tahimik lang talaga dyan. At hindi lahat ng taga Bisaya sinusuportahan si Sara Duterte. Dahil kung talagang sinusuportahan si Sara Duterte na lahat ng mga taga Bisaya, di sana hindi na niya kinailangan pa na magmakaawa sa Tacloban at gumawa ng mga malalambing na salita doon na sinasabi niya nag-a-apply siya bilang Vice President ni PBBM noong 2022. Di po ba mga kababayan? At saka tingnan niyo pong maigi. Si Sara Duterte, tinambakan ni Rapi Tulfo sa Luzon. Hindi nyo ba alam yun? Kaya nga nag 46% nagtay sila kasi nga tinambakan ni Rapi Tulfo sa Luzon si Sara Duterte. Kaya hanggang Davao lang yan. Meron na rin yung Senado. Alam mo, yung mga Senado parang mga little president lot sila. So, ibang usapan doon. So what are you saying? Na mahirap pero doable? Is that what you're saying? Nothing is impossible, di ba?
people can be hit by the Holy Spirit at any given time and make the correct decisions. So, tingnan na lang natin anong mangyayari dyan. So Titingnan natin kung ano magagawa ng Holy Spirit ni Alan Peter Cayetano. Kasi ako naniniwala ako maggaganunan pa yan. Maniwala kayo, magbabaligtaran pa yan. 'Di ba mga kababayan? Lalo na kapag nakita nila kung ano yung sinasabi ng People's Court. Anyway, ituloy pa natin. pwede pa rin mangyari. Although pag tinignan mo yung numero ngayon, mukhang malabo dahil 15 nga lang sila ikamo, kailangan ng 16. Hindi pa natin alam kung doon sa mayorya ay mayroong bumaliktad. Siyempre, yung Ito na nga lang, may nag-comment si Kuya Romeo. Sabi dito, very correct ka diyan, Sir Jake. Ako, taga Davao. Pero no way to Duterte family. Ayan isang patunay na. Isang patunay na yan. iba din re-electionist, hindi ba Kong? Oo nga, hindi. Tsaka yung kanilang 15, yun ang nag-decision para kay SP Soto. Tama. Walang kinalaman yun dito sa kaso, di ba? Tama. Meron pa nga maliwanag na mga taga-hanga ng Vice President na kasama rin ni SP Soto ngayon. Pero hindi may ibig sabihin na pagdating ng botohan nila for conviction or acquittal, na dahil kasama sila ni SP Soto, doon na sila boboto. Hindi ganun sa Senado. Sa Senado Totoo rin yan. sabi ko nga, iba doon. Everybody is an island sa Senado. Hindi katulad sa amin, partido ko, pag partido ko, medyo may group discussion yan. Sa kanila, personal reflection yan. Pero Iba yun. pero doon sa kabilang side naman, sa minorya, may mga personalidad din doon na pwede ding makumbinsi ng Malacanang o kung sino man yung nagkukumpas dahil may mga baho rin eh. May panggipit eh, hindi ho ba? Tama. Sa tingin ko, sa panahon na ngayon, bali, siguro hindi na magiging masyadong importante yun. 2 taon na lang, mag-election na tayo. In fact, next October, a little over 1 year from now, magpa-file na kami lahat, no? Tama. For our candidacy for the next election. Ito yung pinaka-plot twist dito, mga kababayan. Paano kaya kung halimbawa nagkaroon ng impeachment trial na? Tapos sakto na yung mga sinampahan ng kaso o sasampahan ng kasong plunder pag-aarestuhin. Katulad din na ni na Chis Escudero, ilan ba yung nasa minority? Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, sino pa ba? Yung may mga kaso dyan na posible mga kababayang makulong. Halimbawa, ito din si Bongo. Halimbawa, si Bongo at si Bato. Isapi papuntang dahig. O ilan na lang yung nasa minority. Di ba mga kababayan? Siyempre yung iba dyan matatakot. Ay grabe, baka ako mamaya mapasunod na sa dahig. Mag-yes na lang ako. Baka mamaya ganun mga kababayan ang isipin ng iba. Kaya nga ako naniniwala pa rin ako, malaki pa rin yung pananampalataya ko. Gayahin natin si Alan Peter Cayetano, Holy Spirit mga kababayan, na baka ma-impeach po talaga si Sara Duterte dyan sa Senado. Kasi sa Kamara, sure ball na ma-impeach po talaga yan. At sa Senado mga kababayan, lagyan natin ng baka. Baka ma-impeach yan dyan pag matibay ang ebidensya. So, malapit na yan. So, hindi siguro magiging malaking bagay yung pressure, intimidation, ganyan. Sa amin nga sinabi ko na di ba? Nung isang araw gumawa ko ng statement na hindi kami papayag na gano'n. At kung may gaganunin, siyempre, papanigan namin yung ginaganon nila. Sabi man namin ng Presidente, gusto namin matapos yung termino niya para manahimik yung ating bansa, masolusyonan itong mga problema ang inaharap natin. Pero kung dito sa paghihiwalay dito sa paningin, sa pananaw, kung anong gagawin dito, paparusahan mo yung hindi mo kasundo, hindi maganda yun. So, palagay ko sa Senado, mas lalo sa Senado, tingin ko hindi pwede. Hindi nila makakayanan. Walang distrito yung mga Senado. Kami, pagka pinarusahan yung distrito namin, may maawa ka sa distrito mo, talagang sasama ka na lang sa hinihiling sa'yo para na lang hindi maparusahan yung mga kasama mo sa distrito. Pero mga senador, they're all nationally elected. Ang constituency nila, national lahat. Kaya mahirap i-pressure ang senador sa tingin ko. Nakita nyo kung yung latest survey, dumidikit na pumantay na si Senador Raffy Tulfo kay Vice President Sara. Yan. At si Mayor Lenny na may dumidikit kay Sara kung manunuan ang laban. Po? Yung NUP ba, sino bang susuportahan nyo sa 2028? Naku, tagal pa, Alvin. Sabi mo kanina malapit na. Mahigit 2 taon pa. Hindi natin alam anong mga programa nila. Hindi natin alam kung ano yung mga tututukan nila pag sila ay nasa posisyon. Ano mga prioridad nila. Hindi, tingin ko lang halimbawa kung magbabago ang pananaw ni Senator Raffy Tulfo mga kababayan. Let's say hindi tumakbo si former Senator Antonio Trillanes. At ang naglaban nga halimbawa ay pagpalagay natin di rin tumakbo si Lenny. At ang tumakbo mga kababayan ay si Raffy Tulfo. Tatalunin talaga ni Raffy Tulfo 100%. Eto pong si Sara Duterte. Kasi nga kung nagagawa ni Raffy Tulfo na magtay sila nang sa survey ni Sara Duterte at kung nagagawa ni Raffy Tulfong tambakan si Sara Duterte sa Luzon, malaking chance mga kababayan na manalo si Raffy Tulfo. Kasi ako naniniwala yung iba mga DD-shit dyan, susuportahan pa nila si Raffy Tulfo kaysa kay Sara Duterte. Lalo na kapag nakita ng mga DD-shit na ang tibay pala ng ebidensya laban kay Madam. Ano gagawin natin? O di natural, lilipat sila kay Tulfo. Naniniwala ako na may ganyan mga kababayan. Kasi di ba bobo nga yung iba. Baka malay nyo, tumalino pagdating ng 2028.
nila, siyempre dapat hintayin natin lahat yan. Yung ano naman yung mga poll surveys sa ngayon dahil wala pa mga programa, hindi natin alam kung anong gagawin ng kandidato sa West Philippine Sea. I mean, isa pa itutuloy yan. tayo sa gera niyan o ilalayo tayo. Mga ganun, ano? Yun kailangan sa tingin ko malaman ng ating kababayan bago sila magdidesisyon. At least kami, ano? Pero it appears hindi na sure win o hindi na parang pinakayamado si Vice President Sara. Kasi dati ang layo hindi ho ba? Tama. Ano ko pa sinasabi? Wala namang lumamang sa poll survey ng maaga. Wala except President Estrada na nanalo. So lahat ng presidente natin mula kay Pangulong Ramos. Pangulong Ramos, dihado sa survey, nanalo. Si Pangulong Pinoy Aquino, malayo sa survey, nanalo. GMA, ang layo sa survey kay FPJ, nanalo. So yung lahat ng mga nakaraang mga presidente natin, with the exception of President Era, hindi nanalo, hindi lamang sa survey sa maaga eh. Even President Duterte, di ba, nasa number 4, nagpulay nasa pinakaputot noon. Tapos biglang nanalo in a big way. So, ganyan yan. Ako, matagal na tayo dyan eh. Yung survey, 2 years away. Wala yan. Popularity, name recall ang tinitignan yan. Diba? Kaya yung mga didisit na nakabase sa survey, tanggalin nyo na yung pagiging pagiging boplex nyo sa ganyan. Kasi talagang walang ang mangyayari lang dyan kay Sara Duterte, isipin nyo po mabuti Alam nyo yung nangyari kay Binay dati? Di ba ang bango-bango sa survey, maaga pa lang nagdeklara. Ano nangyari? Sa huli mga kababayan, natalo lang din siya. Ganun ang mangyayari mga kababayan. Dito po kay Sara Duterte, yung maaga niyang pagdedeklara, akala niya makakatulong sa kanya yan? Hindi! Oo, makikinabang ka ng konti, tataas ka sa survey, pero ang katotohanan talaga niyan mga kababayan, magiging putot at magiging bagsak ka lang sa huli. Tatalunin ka pa ng mga taong hindi pa nagdideklara dahil nga masyado pang maaga. Katulad ni Rapi Tulfo, mga kababayan, pag nagbago ang pananaw at isip niyan, baka mamaya talunin pa niyan si Sara Duterte. Kaya ako naniniwala ako mga kababayan na kung halimbawa lalabanan ni Rapi Tulfo si Sara Duterte sa national sa pagiging presidente, tatalunin pa ni Tulfo yan. May konting sympathy element dyan, but not political decision making. Sa tingin ko sa tingin. Kung isa na lang, kasi may kabaro kayo dyan sa kamera sa katauhan ni Congressman Laviste na merong akusasyon na umalma po yung iba na sabi ay nagkaroon ng vote buying. Ano po? Kayo, dati may nakabangga din kayong bata ring congressman na kinasuhan nyo pa nga, nireklamo nyo. Ano po? Ano masasabi nyo doon sa mga expose ni Laviste na nadadamay din po ang ibang kabaro nyo sa kamera? Parang nilalahat Oo nga, laging ganun, ano? Alam mo, ako, sa tingin ko si Congressman Leviste, matalinong bata yan. Hindi siya kaparehas nung media-genic na isang naging kapartido namin dati, no? Ito siya, alam mo, pag kinakausap mo yan, parang kausap mo isang graduate sa isang Ivy League school sa Amerika eh. He is full of facts, he is full of everything. Pero siguro, kung minsan judgment becomes more mature as you age. And sometimes that is what is required of legislators na medyo hinay-hinay. Saka yung nanlalahat kayo, medyo mali talaga yun. That's not a good strategy, di ba? Kasi nakakalaban mo yung hindi naman dapat. Kung meron kang issue, itutok mo doon. Doon na lang, huwag ka nang lumayo pa at tumuro sa iba-ibang tao. Sasabihin mo na, kung sasabihin nila may sinusuhulan ngayon. Nako, marami nga magdono. Kung ganun karami ang nagdono, siguro hindi naman totoo siguro yun. Di ba? Tsaka pagkakaalam ko mga kababayan, parang si Leandro Leviste sinampahan ng kaso ng ni Secretary Garin, 'di ba, ng DOE. Yun yung pagkakaalam ko and then pwede siya makulong ng 12 years ata doon mga kababayan at magbulta ng malaki. Kasi nga mga kababayan, dahil doon sa kanyang solar na business na hindi nakapag-provide ng tamang bilang ng ng tamang kuryente mga kababayan dito po sa ating bansa. Ngayon, kung makikita nyo, di ba, may billion siyang pagkakautang doon. Kinasuhan siya, sinampahan siya ng kaso. Ang pagkakaalam ko, parang criminal charge ata yung isinampalaban sa kanya at pwede siya makulong ng 12 years. Ako, wala akong alam sa amin sa partido namin. Sa ngayon, in fact, nag-meeting kami sa araw, sabi nyo, balik muna tayo one last time sa ating mga constituency, kausapin natin sila kung anong mga opinion nila. Paliwanag natin na kung gusto natin bumoto ganito yung iboboto natin. So karamihan sa amin ginagawa, mag-meet ulit kami sa weekend para i-confirm namin. Sa tingin ko baka naman gumanda pa lalo yung opinion ng NUP tungkol dito sa impeachment. Hindi kami hindi kami humuhusga dahil marami diyan mga tinatanong namin sa mga ebidensya pinakita. Tama. Yung assassination plot daw, yung threat. Ano yun medyo wala sa sarili si Vice President at the time dahil sobrang feeling niya siguro na naapi sila. Kaya nakapagsalita ng ganun. Plus ang niya, in legal terms, di ba? Congressman Ronnie Pono, siguro naman, alam mo na threat is a threat. Kahit pa sabihing wala siya sa sarili niya, nagbanta siya. Dahil kung sa normal na mamamayang Pilipino nangyari yan, nagbanta, kinasuhan, talagang malaki ang posibilidad na may kalalagyan mga kababayan. So kahit pa sabihin natin wala sa sarili si Sara Duterte, kahit pa sabihin natin mga kababayan na conditional threat yan, kahit pa anong depensa o dahilan dyan ng kampo ni Sara Duterte, threat is a threat.
say conditional threat. Kung patayin ako, itong gagawin ninyo. That's really not a grave threat under the definition. Ano? So yun, wala sa amin yun. Yung Madriaga, masyadong maraming inconsistencies. Yung mga naiwan na tingin namin na factual evidence, bawa yung deposits, yung mga income tax cases, at saka yung income tax returns rather, at saka yung salin, yun ang medyo baka dapat talakayin sa Senado. Sige po. Kasi wala naman silang pinakitang may kaso doon sa mga deposits na 300 na mahigit, 100 something suspicious, pero wala namang kaso kahit isa na money laundering or ganon. Tapos yung income tax hindi namin binuksan. So marami pang gagawin yung Senado para suriin nila talaga lahat itong mga akusasyon. Apo. Sana gawin nila kagad, di ba? Sige po, Sec. Maraming salamat. Ayan mga kababayan. Pero alam niyo yung pinaka-sure dito, grabe no, may impeach talaga si Sara Duterte. May impeach po talaga siya dyan. At saka yung isa pa sa pinakamatindi dito, yung patuloy na pagbaba ni Sara Duterte dahil po sa mga isyong kinakaharap niya. Yung patuloy na paglagapak ng kanyang ratings at yung patuloy na paglagapak niya sa survey mga kababayan. Dahil nga nakikita ng taong bayan na talagang mga kababayan, wala ng plano si Sara Duterte magpaliwanag sa sambayan ng Pilipino. Di ba? Kapag ikaw ay tatakbong presidente, para ka nag-a-apply ng trabaho sa taong bayan. Ngayon, paano ka magiging qualified kung may questionable na tingin sa'yo ang mamamayang Pilipino? Kung may questionable sa mga requirement mo. Siyempre mga kababayan, ang ending niyan, malabong suportahan yan ng taong bayan sa huli at malabong samahan yan ng mga kababayan Pilipino po natin sa huli. Siguro ang nakikita lang ng taong bayan ngayon kay Sara Duterte, awa. Dahil nga mga kababayan sa nangyari sa kanyang tatay. Pero mawawala din yan. Lalo na kapag ang pinag-uusapan ay kinabukasan ng bansang Pilipinas. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po sa issue na yan, hingil po sa usapin na yan. Comment below na lamang po ha kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.